mga kababayan, di ba may kasabihan nga tayo, huwag niyong gawin sa iba kung ayaw niyong gawin sa inyo. So ngayon, alam naman po natin kung gaano katindi yung pambabalahura na ginagawa ng mga taga-suporta ni Digong sa ating presidente. Lalo na sa gobyerno ni PBBM sa asawa ni PBBM kay First Lady at doon sa kanilang mga anak. Di ba kung balahurain, kung tawagin ng kung ano-ano, yung pamilya ni PBBM, sobrang tindi mga kababayan. So ngayon, yung nangyari mga kababayan dito po, sa joke ni Vice Ganda, hindi po nagustuhan ng mga didishit na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, kung titingnan nyo, kung ako tatanungin nyo in my personal opinion, wala akong nakikitang mali doon sa biro ni Vice Ganda. Kasi totoo naman nga po talaga yon. Bagamat joke ni Vice Ganda yon, pero para sa akin mga kababayan, totoo yon. Bakit? Sino ba nagsabi na sasakay siya ng jet ski, pupunta mga kababayan doon sa West Philippine Sea tapos magtatambang ng watawat ng Pilipinas doon? Tapos kalauna nung naging presidente na, di ba joke lamang daw niya yon at biro lamang daw niya yon. So ngayon yung sinasabi ni Vice Ganda, totoo po yon mga kababayan. Nasaan ba ngayon si Digong? Di ba nakakulong doon sa International Criminal Court? So ano, mali doon sa biro nitong si Vice Ganda. Alam nyo kasi mga kababayan, ang problema kasi dito, kapag eto po mga didishit ang magsasabi ng hindi maganda laban sa iba, okay lang sa kanila. Pero kapag sila ay pinatulan at ginamit sa kanila yung kanilang ginagawa laban sa iba, nagagalit po sila at gusto nilang i-boycott yung isang tao. At eto pa nga ang pinakamasaklap dito yung anak ni dating Pangulong Duterte na si Basti Duterte, masyado namang iyakin. Diba? Biruin niyo mga kababayan na nagbiro lang si Vice Ganda, pinersona non grata na agad sa Davao City. So yan ay nagpapakita na talagang etong mga Duterte, magaling lang pag sila yung gagawa. Pero kapag sila pinatulan, ibinalik sa kanila yung ginagawa nila sa iba, masyado naman po silang iyakin. Di ba kung titingnan nyo mga kababayan, kanino ba yung biro or yung salita na kahindik-hindik mga kababayan kaysa dito sa ginawa ni Vice Ganda? Di ba mas matindi pa ngayon kay Sara Duterte? Nung minura-mura niya ang presidente, ang First Lady at saka yung House Speaker mga kababayan, mas matindi pa yon. Kasi biruin nyo kung iisipin niyo pagbabanta sa buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ni House Speaker, yung sinasabi ni Sara Duterte at partida, sinabi niya po na hindi siya nagbibiro. Samantalang itong kay Vice Ganda mga kababayan, yung biro po niya, totoo po yun. Bagamat biro sa kanila, pero para sa taong bayan na nakakaintindi sa totoong isyo at kayabangan ni Duterte, talagang totoo po yan. Kasi nga, kay Duterte naman nagmula yung jet ski issue na yon. Sasakay siya ng jet ski, pupunta siya ng West Philippine Sea, magtatambang ng watawat doon, tapos kalaunan, syempre naging presidente na, natakot sa presidente ng China, biglang binawi yung sinabi at nagbibiro lamang daw. So kung biro kay Duterte yon, biro din yung kay Vice Ganda mga kababayan. Ang problema lang, totoo yung kay Vice Ganda sinasabi. So ngayon, kung titingnan ninyo ayon po dito sa nakita nating balita, galing po sa Abante TNT, tunay na tabladista, sabi po dito, ito daw. Dahil sa pangurot kay Digong, Vice Ganda endorsement, ibuboycott ng mga DDS. Sa tingin niyo may kakayanan ba yung mga DDS na mag-boycott? Di ba maraming beses na nga natin na binabatikos mga kababayan itong mga DD shit na ito, pero wala naman sila nagawa. Yung pagboboycott na sinasabi nila, hindi nga nila napuno yung EDSA Shrine. Kita nyo ba yon? Yung sinusubukan nilang patalsigin si PBBM, yung sinasabi nila nung 2024 na last zona na ni PBBM yon, di ba sinubukan nilang mag-rally sa EDSA Shrine, tapos sinubukan nilang patalsikin si PBBM. May bilang ba silang nakuha? Para gawin yan, ang alam ko mga kababayan, pag sinabi kasing boycott, talagang dapat merong kang puwersa na kasing lakas nang sa mga pinklawan mga kababayan, or nang sa mga dilawan. Kasi yan yung mga mahihilig mga kababayan ng mga panahon ng Duterte administration. Yan talaga, pag sinabing boycott, talagang mabuboycott ka. Yung mga DD-shit, wala namang bilang yan So paano sila magpapaboycott ng isang taong kilala na katulad ni Vice Ganda? Diba? Anyway, mga kababayan, tuloy pa natin dito. Yan. Sabi pa dito,
Ayan. Lalong tumindi ang init ng ulo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa komedyanteng si Vice Ganda. Umabot na nga sa punto na ang ilan sa mga ito ay nangakong ibuboycott ang produktong ini-endorso ni Vice, kabilang ang sikat na fast food chain sa bansa. Gayun din ang mga ini-endorso nitong beauty products, pagkain, shopping application at mismo niyang makeup brand na Vice Cosmetic. Kasunod dito ng mga pasaring ng komedyante sa dating Pangulo sa 2 gabi ng kanilang Super Diva concert ni Regine Velasquez. Ginawa niya ng parody ang sikat na TikTok sounds kung saan binanggit niya ang jet ski promise at ang pagkakulong ni Duterte sa The Hague, Netherlands. Eto mga kababayan, sa tingin nyo, eto bang sinabi ni Vice Ganda about po dito sa jet ski promise ni Duterte, hindi ba totoo yan? Di ba maliwanag naman mga kababayan na kay Duterte mismo nang galing yan? At saka isipin nyo mga kababayan nasaan ba si dating Pangulong Duterte ngayon? Di ba nakakulong sa The Hague? Kaya nga mga kababayan yung sinasabi ni Harry Roque na bakit daw ginagano ni Vice Ganda itong si dating Pangulong Duterte masyado na nga daw dapang-dapa. Di ba si PBBM nung panahon na binabanatan nila patungkol po dun sa ipinagbabawal na bato, gumawa pa sila ng video, kahit ang presidente ay dapang-dapa na noon, dire-diretso pa rin yung paninira po nila. So ano mga kababayan ng pinupunto nitong mga DD-shit na ito? Kasi tingnan nyo kahit si PBBM, sobra-sobra na yung pambabatikos na ginagawa nito mga DD-shit. Si PBBM po hindi ginawa na i-boycott etong si Harry Roque dyan po sa Ilocos Norte. Hindi ginawa ng mga kamag-anak ni PBBM na wag papuntahin ng mga lugar katulad ng Ilocos Norte etong si Harry Roque kasi nga iginagalang ng presidente yung opinyon ng bawat isa. Iginagalang ng presidente yung sinasabi ng bawat isa. Ang problema dito sa mga DD-shit mga kababayan, pag ibinalik sa kanila yung ginagawa nilang hindi maganda laban sa iba, mga pabiktim. So sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Ito yung sinabi ni Vice Ganda. Siguro mas maganda kung video na lang yung ipapakinig ko sa inyo. Ito yan. Play natin. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo Diba mga kababayan, totoo naman yung sinasabi ni Vice Ganda dito. Na kapag hinaharas tayo ng China, di ba wina-water cannon tayo? At saka mga kababayan, yung jet ski issue ni Duterte, sa kanya namang bibigdag mula yan. Ang problema nga lang kay Duterte nung panahon na siya ay nangangampanya, sumobra po yung kayabangan po niya. Tapos sa huli, nung sinisingil na siya, na mga kababayan Pilipino po natin, wala po siyang magawa kung hindi sabihin na nagbibiro lamang daw po siya. At saka mga kababayan, tingnan nyo maraming beses na nagyabang si dating Pangulong Duterte. Nung hinahamon niya itong si Mar Rojas, pinatulan siya, hindi siya sumipot, hindi siya lumaban, umurong siya mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, dito naman sa sinabi ni Vice Ganda, totoo naman po lahat ito. Bagamat idinaan niya po sa biro, pero totoo po lahat ito. Kasi nga naman tuwing haharasin tayo ng mga Chinese Coast Guard, talagang pinapaulanan po tayo ng water cannon. And then yung jet ski ni Duterte, sa bibig niya po nang galing. Tapos yung sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte, ano ba? Nasaan ba siya? Di ba nasa The Hague? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Rise to EDS only. Big rounds and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga puntang inay. Ayan di ba ugali naman ni Duterte na magmura? Di ba mga kababayan? So ngayon, after daw sabihin ni Vice Ganda yan, ito yung mga sumunod pa na nangyari. Yan. Hindi rin nakawala sa kanyang patama ang mga DDS, kaya naghayag ang mga ito ng dismaya at galit sa komedyante. Promo applies to DDS only. Pink allowance and BBMs are prohibited. Say pa niya, wag niyo akong subukan. Nagmura na dito si Vice Ganda mga kababayan. So ngayon, kung titignan po ninyo, talagang nagalit ng matindi yung mga DD-shit dito po sa ginawa daw pong biro ni Vice Ganda kasi nga naman daw mga kababayan masyado daw po silang na-offend. Tapos ang matindi pa dyan, masyado daw pong nasaktan yung poon nila. Kaya nagagalit mga kababayan, yung mga DD-shit kasi kinante ni Vice Ganda yung kanilang poon.
Alam nyo naman, sabi nga ni Panelo, bulag yung mga DD-shit na yan. At talagang pagka si Duterte ang inaano, nagagalit po yung mga DD-shit na yan. Ngayon, syempre mga kababayan, kita nyo naman yung sinabi ni Vice Ganda sa huli. Huwag nyo akong subukan, mga PI kayo. Kita nyo kahit i-unfollow nyo si Vice Ganda, kahit i-unsubscribe ninyo, kahit i-boycott ninyo yung mga yung mga ipinopromote niyan, aminin man natin or hindi, malakas na po si Vice Ganda mga kababayan. At yan ay kahit i-unsubscribe ng mga yan, hindi po kawalan kay Vice Ganda yan. Mas lalo pang dadami yung mga kabataan, lalo na alam naman po natin pagka sa Pinklawan, sa Dilawan, marami po talaga dyan mga kabataan na talagang sumusuporta kay Vice Ganda. Kaya kung ayaw ng mga DD-shit na suportahan si Vice Ganda, marami pa rin po ang susuporta sa kanya. Lalo na at nakikita from the start kung saang side talaga etong si Vice Ganda mga kababayan. Alam niyo ang problema kasi dito sa mga DD-shit na ito, masyado lang nasaktan yung mga feelings nila kasi hindi nila matanggap na ginaganito ni Vice Ganda si dating Pangulong Duterte. May kasabihan nga tayo na wag magyabang at wag mang-insulto ng iba kung ayaw mong ibalik sa'yo yan. At yan po yung nangyayari ngayon kay dating Pangulong Duterte at saka doon sa mga DD-shit na taga-suporta po niya. So ngayon, mga kababayan, bukod po dyan, kung makikita nyo, umiiyak yung mga DD-shit dahil natamaan ni Vice Ganda yung puo nila, and then maging eto mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte tinamaan din sa biro nitong si Vice Ganda. So ngayon, after po dyan sa boycott issue na yan, may sumunod pa po na nangyari na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Vice Ganda ay nais ideklarang persona non grata sa Davao City mga kababayan. So ibig sabihin, dito nyo makikita na eto talagang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte talagang mga iyakin. Talagang mga iyakin mga kababayan. Maging yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, makikita nyo talagang mga iyakin. Bakit? Kasi pag sila ang gagawa, ang galing-galing nila. Pag sa kanila ginawa, kagad ang sigaw po nila, persona non grata dapat. Dapat pagbawalan itong si Vice Ganda na pumunta doon po sa Davao City. Ang tanong, kawalan ba kay Vice Ganda ang Davao City? Di ba mga kababayan, kawalan ba kay Vice Ganda ang Davao City? Ngayon, basahin po natin. Etong nakita po nating balita. Sabi po dito, umani ng batikos mula sa ilang netizen. Si Vice Ganda matapos magbitaw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Sa isang parody ng sikat TikTok sound, tinira ni Vice Ganda ang kontrobersya. Nag-jet promise ni Duterte, binanggit ang mga DDS diehard supporter at nagtapos pa sa isang impersonation ni dating Pangulo na ikinatawa ng mga manonood. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Isang Facebook user ang nagpakilalang Dabawenyo at umaapila sa City Government of Davao na ideklarang persona non grata ang komedyante mga kababayan. So ganyan na ba talaga kaiyakin eto mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte? Mukha po atang hindi kayo na-educate ni Digong na dapat sa mga ganitong klase ng usapin, wag kayong masyadong iyakin. Wag masyadong balat sibuyas. Alam naman po natin na public official or naging presidente, etong si dating Pangulong Duterte, politiko po siya. At yung kanyang pamilya, mga kamag-anak niya, ay nasa politika. Dapat hindi po masyadong balat sibuyas etong mga taga-suporta nito pong si Digong. Bakit? Yung ba sinabi ni Vice Ganda, kasinungalingan ba yon? Di ba maliwanag na totoo naman yung sinabi niya? Ang problema kasi, masyado talagang, gaya ng sabi ko kanina, masyadong sumobra yung kayabangan ni dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, bumabalik po sa kanya. So ngayon, sabi pa dito, nagbunga ito ng samut-saring reaksyon. May mga sumang-ayon mula sa mga taga-suporta ng pamilyang Duterte, habang may iba namang natawa at ipinagtanggol ang komedyante. Kasi mga kababayan, sa totoo lang nakakatawa po ito. Ito po ay nagpapakita na yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ay masyado pong iyakin pagdating po sa ganitong klase ng issue. Ang gagaling nila mambalahura kay PBBM, pero pag sa kanila po ginawa, parang ang dating mga kababayan, sila pa yung biktima. Biruin nyo, dahil sa kayabangan ni Duterte, yung mga DD-shit ngayon nagbabalat sibuyas. Akala ko ba yung mga DD-shit masyadong professional?
Ba't parang pagdating sa mga ganitong klase ng issue, masyado po kayong iyakin?